Hello everyone! Hello mga mommies! Welcome back again to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang abdominal colic ng mga baby o yung tinatawag natin sa Tagalog na kabag. Ano ba ang mga reason? Bakit nga ba kinakabag ang mga baby natin? At paano natin malalaman kung kabag na nga ba yun? Ang means lang naman ng communication ng mga baby natin ay ang pag-iyak, diba? At syempre, ano ang mga gamot sa kabag at mga home remedies na pwede natin gawin sa bahay. So, if you are interested sa topic na to, please watch the full video. Again, before po ako mag-start sa video na to, disclaimer lang po, hindi po ako doctor nor medical expert, but this video is based on my experience and personal research. So ano po ba ang kabag o yung colic? Ang kabag ay hangin na natatrap sa tummy ng mga baby natin. Kaya nagkakos ito ng irritation, ng pain, and discomfort para sa mga baby natin. Kaya iyak sila. Mami, kapag ang baby mo ay prolonged crying na, ibig sabihin, mahaba na yung pag-iyak niya, mahabang oras na siya umiiyak, at paulit-ulit ang pag-iyak niya, kahit na nga ba siya busog, kahit napalitan niyo na siya ng diaper, at kahit na healthy siya o wala siyang sakit, magtataka ka na lang, bakit siya iyak ng iyak? Magsuspect ka na kabag yun. Pero, syempre, huwag kayong mag-alala, mga mami, dahil ang kabag is a natural condition na na-experience ng mga baby natin. Kapag tumutong sila ng 3 weeks hanggang 6 months, kasi nga po ay hindi pa fully developed ang kanilang digestive. So next, punta naman tayo sa mga sanhi kung bakit nagkakakabag ang mga baby natin. So according to my research, hindi pa po kasi fully developed ang kanilang digestive tract. Hindi pa nila kayang mag-imbak ng maraming gatas sa loob ng tummy nila. Kasi inaaral pa nila kung paano tumunaw ng pagkain sa loob ng kanilang tummy. So in short, underdeveloped pa talaga yung tummy ng mga baby until 6 months of age nila. Magbigay din tayo ng mga reason bakit nagkakakabag si baby. Number 1 is improper breastfeeding positions. Unang-una na dyan ay ang mali ang paraan sa pagpapasuso kay baby. Kaya mas maraming nalulunok na hangin ang mga baby natin kesa sa gatas. Kapag kayo ay nagpapasuso, lalo na sa mga newborn, kailangan po naka-upright position. Ibig sabihin po, lagi pong mataas yung bandang ulo ng mga baby natin. Pangalawa po ay posible pong nasobrahan ng pagpapadede kay baby. Ang pangatlo ay tulad ng sabi ko kanina, hindi pa nga fully develop ang digestive system nila para tumunaw ng mga pagkain. Ang apat, pwedeng sensitive si baby doon sa mga pagkain or nagkakaroon siya ng mga allergy doon sa mga ingredients ng formula milk. Kaya po sa mga nagpo-formula milk po dyan, hanapin ninyo kung saan hiyang si baby. And lastly, posible din daw na sa sobrang pag-iyak ni baby ay nakakalunok siya ng maraming hangin at pwede itong nagpo-cause ng kabag. So punta naman tayo kung paano nyo malalaman kung kabag na ba na ang na-experience ng baby nyo. Unang-una dyan ay kapag si baby ay iyak ng iyak, kahit napalitan mo na siya ng diaper, kahit na feeling mo busog naman siya, kahit na wala naman siyang sakit, basta iyak lang siya ng iyak, kahit nakatulog naman siya ng maayos, hindi mo maintindihan kung ano ba talaga yung gusto niya, basta iyak lang siya ng iyak, pwede po na na-experience na ni baby ang kabag.
Pangalawa, kung napapansin mo na kapag umiiyak si baby ay lumiliyad siya habang umiiyak. Pangatlo, kapag umiiyak si baby at itinataas niya yung binti niya, kapag ganon, isa pa daw po yun sa sintomas na may kabag si baby. Pang-apat, kapag napapansin mo na napapadalas yung pag-utot niya sa isang araw, kasi nga, kinakabag siya sobrang daming hangin sa loob ng tummy niya. Kaya inilalabas na ito sa pamamagitan ng pag-utot. Next is kapag laging maigsi ang pagtulog ni baby. Hindi siya makatulog ng maayos. Nagiging irritable siya. Next naman yung pag-iyak niya, napapansin mo na happen at the same time every day. Yung napapansin mo every night, lagi na lang siya umiiyak. At lastly, kapag i-check mo yung tummy niya, napapansin mo na sobrang tigas. At syempre, para masolusyonan ang kabag ng mga baby natin at di na mag-worry ang mga mami, ay mag-share ako sa inyo kung ano ba ang mga gamot at home remedy na pwede niyong gawin para kay baby. Una siguro ay mali ang posisyon mo. Kailangan magkaroon ka ng tamang posisyon sa pagpapasuso kay baby o pagpapadede kay baby. Kailangan laging nakataas ang ulo at upright position kapag ikaw ay magpapasuso kay baby. Pangalawa, mas common ito. Kailangan every after feeding ng baby mo, kailangan ay padighain mo siya or ipabirth mo si baby. Breastfeeding man yan o formula milk ang gamit nyo, kailangan every after feeding ay padighayin mo siya o i-birth mo siya. Pangatlo, kapag si baby ay formula milk, gumamit ka ng mga anti-colic bottle or ito yung mga anti-kabag na bote. Bakit? Kasi mas malambot ang mga nipple nito at mas tama ang pag-agos o paglabas ng gatas doon sa tupon. Kaya mas maiiwasan o mas less ang kabag. Usually ang mga baby natin na kinakabag ay very irritable sila. Sobra ang pag-iyak nila. So kailangan mong mapatahan, mapakalma para hindi na siya umiyak. Kasi the more na iiyak siya ay mas maraming hangin na papasok sa tiyan niya. Mas magkakaroon siya ng kabag at mas magiging irritable siya. Pinaka-importante mong gawin dyan ay patahanin mo si baby. Anything na mahinang paggalaw, mahinang paghimas kay baby ay nakaka-relax yun para sa kanila. So pwede mo siyang tapikin, kargahin, at maglakad-lakad kayo. Ihele, iduyan, o kaya pwede kang humuni para ma-relax at makalma mo si baby. Next tip is kalmahin mo daw yung 5 senses ni baby. Pwede mo siyang ilagay sa tahimik na lugar. For example, pasok mo siya sa kwarto para less lang yung nadidinig nilang ingay. Pwede mo siyang balutin kasi minsan ang mga baby natin, lalo na yung mga newborn, mas nafe-feel nila yung comfort kapag sila ay nakabalot, kapag sila ay nakaswaddle, or kaya imasad si baby para makatulong yon para lalo siyang maging kalmado at pwede mo din siyang lagyan ng warm compress sa kanyang tiyan para ma-relax siya at mawala ang kabag na na-experience niya. Another tip naman po para sa mga mami na formula feeding. Huwag niyo po masyadong i-shake yung bottle kapag kayo ay nagtitimpla ng gatas. Lalo kayong nagpo-produce ng maraming hangin doon sa loob ng bote. At posible po na masiksik yun ng mga baby mo kapag dumedi na siya. Alam ko na maraming mami ang nag-worry para sa kanilang mga baby kapag si baby ay nakaka-experience na ng kabag. Pero katulad po nung sabi ko kanina, na ang kabag ay normal condition na na-experience talaga ng ating mga baby. Dahil nga, underdeveloped pa ang kanilang digestive tract.
Pero sana sa video ito ay nakakuha kayo ng tips kung paano nyo maiiwasan at paano nyo gagamutin kapag na-experience na ni baby ang kabag. So I hope na nakapag-share ako ng another informative video para sa mga mommies natin, lalo na sa mga first-time mom. And kung nagustuhan nyo po ang video na ito, at kung nakatulong sa inyo, please hit the like button and please subscribe at pakihit na din po ang notification bell para ma-notify ko kayo if meron akong mga bagong videos na i-upload. Thanks for watching mga mommies.